Bago tuluyang nagmahal ang mga bilihin natin sa ngayon, ay may mga chichirya noon na naging bahagi ng buhay mo bilang isang bata. Isang bata na hindi mapakali kapag may hawak na piso, isang bata na sapat na ang barya para sumaya. Kaya sa video na to, balikan natin ang mga chichirya na mabibili mo ng piso noon. Simulan na natin. Umpisahan natin sa Pritos Ring. Kung lumaki ka sa Pilipinas noong 90s hanggang early 2000s at may laman na piso ang bulsa mo, malamang ay may isang chichirya na isa sa mga una mong hinahanap pagkatok mo sa tindahan. At ito na nga, ang Pritos Ring. Gawa ito ng Honay Food Corporation, isang lokal na kumpanya sa Caloocan na kilala sa paggawa ng mga tinatawag noon na tigpipisong chichirya. Mga chichirya na hindi kailangang maging mahal upang maging paborito ng marami. Hindi tulad ng ibang chichirya na tila ba hangin lamang ang laman, ang Pritos Ring ay sinadyang siksik at malutong ang bawat piraso upang iyong maramdaman ang bawat mga kagat. Hindi ito yung basta natutunaw agad sa bibig dahil ang gusto ng gumawa nito ay isang chichirya na may bigat, malutong at may tunog. Subalit ang hindi inaasahan na dahilan kung bakit lalo itong sumikat ay hindi lamang dahil sa lasa, kundi dahil sa paraan ng pagkain nito. Dahil sa hindi sinasadyang sukat ng bawat piraso ay naging natural na isuot ito sa daliri na tila ba isang singsing bago mo noon isa-isang kainin. At minsan pa nga ay pinupuno mo pa ang bawat daliri mo nito at saka ninyo paghahambingin kung kanino ang mas marami bago ninyo tuluyang ubusin. Mga panahon na halos hindi mawawala ang maliit na pulang balot nito sa mga tindahan, maging sa mga paninda sa labas ng paaralan na kahit piso na lamang ang naiwan sa baon mo noon ay may mabibili ka pang chichirya na iyong papapakin habang naglalakad ka pa uwi. At sa paglipas nga ng panahon, dumami man ang mas makukulay, mas malalambot at mas sosyal na mga chichirya at hindi na rin kasing sikat tulad noon, ay nananatili pa rin ang Pritos Ring. Hindi nagbago ang lasa, hindi nagbago ang lutong, ang tanging nagbago lamang ay ang paraan kung paano mo na ito kinakain sa ngayon, na dati ay may kalaro at may kaagaw, na ngayon ay tahimik mo na lamang na binubuksan at mag-isa mong inuubos. Sunod ay ang lumpiang Shanghai. Muli ay may isang chichirya na sumikat sa mga tindahan noong dekada 90 at ito na nga ang lumpiang Shanghai. Gawa ito ng Yan Yan International Philippines. Isang murang chichirya na kahit piso lang ang hawak-hawak mo noon ay mabibili mo na ito. Hindi ito yung karaniwang chichirya na nakasanayan ng marami dahil sa masarap nitong timpla, yung tipong sa unang kagat ay sasalubong na agad yung tamis na sobrang pamilyar sa iyong panlasa. At bukod sa lasa ay kakaiba rin ang itsura nito. Mga pahabang piraso na kahawig ng totoong lumpiang Shanghai na kadalasan ay hahatiin mo pa sa ilang bahagi upang mas tumagal bago tuluyang maubos. At habang nakatayo ka sa harap ng tindahan noon, isa ito sa mga pinakamadali mong mapansin dahil sa matingkad nitong kulay at sa batang mascot sa balot nito na parabang inaanyayahan ka na ito ang bilhin. Ang isa pa sa mga dahilan sa pagsikat ng lumpiang Shanghai ay dahil sa dami at laki ng laman sa bawat balot nito. Kaya naman isa ito sa mga praktikal na pinipili mo noon bilang isang bata na naghahanap ng kung ano ang sulit na makakain. Ikatlo ay ang Zeb-Zeb. Naaalala mo pa ba yung chichirya na lasang keso, magaan at malutong? At ito na nga ang Zeb-Zeb. Ito yung nakalagay sa dilaw na balot at may isang zebra na animoy isang karakter sa carousel na parabang gustong umikot habang tinititigan mo ito. Isa ito sa mga simpleng chichirya na naging bahagi ng araw-araw na buhay mo noon bilang isang bata. Nagsimula ito noon pang mid-70s kung kailan unti-unting nakikilala ang mga ganitong uri ng chichirya sa iba't ibang lugar. Produkto ito ng Gold Medal Food Manufacturing Corporation, isa sa mga kumpanyang matagal nang gumagawa ng mga abot-kayang chichirya. At kung pamilyar sa iyo ang Kiss na Fish
fish cracker ay isa rin ito sa mga produktong galing sa parehong kumpanya. Madalas mo itong makita na nakasabit sa mga tindahan noon, katabi ng mga candy at biskwit na tila ba nakaabang, naghihintay sa katulad mong bata na may hawak na piso. Sa halagang piso noon ay sulit na ito, lalo na kapag pinaghahatian nyo pa noon kasama ang kababata habang nagkukwentuhan sa labas o pauwi galing eskwela. Pang-apat, Howflakes. May isang pagkain na kakaiba ang itsura. Ang hugis ay bilog, manipis, at nakabalot sa pulang papel na akala mo ay maliit na paputok. At ito na nga ang Howflakes. Ito ay galing sa China na gawa sa prutas na hawthorn at kilala sa kakaibang timpla nito na maasim-asim na may halong tamis. Yung tipong sa unang tikim ay nakakapanibago, ngunit kalaunan ay hinahanap-hanap mo na rin. Bago pa man ito naging Howflakes, ay ginagamit ang prutas na hawthorn bilang panunaw sa tradisyonal na Chinese medicine. Ang pinakakilalang bersyon nito ay ang sunflower na tatak na madalas mong makita sa mga tindahan noon. Pagdating ng Howflakes dito sa Pilipinas, ay hindi lamang ito tumatak dahil sa lasa, kundi pati na rin ang paraan ng pagkain nito. Dahil sa nipis at hugis nitong bilog, ay naging bahagi ito noon ng mga laro na kunwari ay may misa, na kung saan ginagawa itong parang ostya at isa-isang pinaghahatian habang ginagaya ang mga eksena sa simbahan. At dahil sa manipis at dikit-dikit ang bawat piraso nito, kung minsan ay mahirap itong buksan nang hindi mapupunit o madudurog. Dahil sa isang maling hila ay maaari itong tuluyang masira. Ikalima ay ang Tommy. Isang chichirya na hanggang sa ngayon ay dala-dala mo pa rin sa alaala, at ito na nga ang Tommy. Ito yung chichirya na makikilala mo agad dahil sa makulay nitong balot, sa mascot nitong taong gubat na may magulong buhok at para bang takam na takam sa mais na hawak nito. Isa ito sa mga chichirya na naging bahagi ng pang-araw-araw mong merienda noon. Hindi lamang iisa ang naging flavor nito dahil nagkaroon din ito noon ng chicken flavor at chili garlic. Pati na rin syempre ang pinakasikat na super sweet corn na naging paborito ng marami. Malutong at buo ang bawat piraso ng Tommy. Kaya naman, mas kumakapit ang powder na pampalasa sa bawat kagat. Dahilan upang sa bawat bukas o unang punit pa lamang ng balot nito ay may isang amoy na agad bubungad sa iyo. Ang amoy na parabang bagong balat na mais na may kaunting amoy ng gatas. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti nang nakilala ang Tommy. Isa ito sa mga produkto ng State Line Snack Food Corporation. Ang mga chichiryang ito na tigpipiso noon ay hindi lamang basta pagkain, kundi bahagi na rin ng pagiging isang bata. At kung babalik ka sandali sa panahong iyon at may hawak kang piso, anong chichirya ang bibilhin mo? Kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Salamat po.